Mahirap mailarawan ang pighati ng mga namatayan ang isa sa mga inakalang sunog na aso sa Tinahero sa Malabon na pag-alaman. Bangkay pala ng isang nawawalang bata. Nakatutok si Marisol Abduraman live mula sa Malabon. Marisol! Mel, sabi nga di bali ng manakawan, wag lang masunugan. Kaya naman napakasakit talaga ng sinapit ng ilang mga taga-barangay Tinahero sa Malabon. Nasunugan na nga, namatayan pa. Sa kuhang ito ni John Kerry Villanueva, makikita ang nagngangalit na apoy sa barangay Tinahero sa Malabon dakong alas 3 na madaling araw. Kinaumagahan, ito ang tumambad sa mga residente. Kung dati dikit-dikit ang kabahayan dito, ngayon, wala na halos natira. Matapos lamunin ng apoy ang lugar nito sa Tinahero sa Malabon. Ang mas masaklap, 7 ang iniwang patay nito ayon sa BFP. Kabilang sa mga nasawi ang mag-iina ni Randy Mateo. Nasa trabaho raw si Randy na mangyari ang sunog. Pinahanap ko sa mga pinsan ko. Wala talaga, hindi raw nila mahanap. Yung pala, nandiyan pala kasama na sunog. Si Angelo Daliri bayaw ni Randy, hindi ininda ang mga paso sa katawan at walang tigil sa pagkalkal sa mga sunog na yero at kahoy. Makita lang ang nawawalang anak na 14 na taong gulang. Naiwan daw kasi ang 3 niyang anak nang magtakbuhan sila dahil sa lakas ng apoy. Pero 2 lang raw ang nakita. Patay rin ang ama ni Angelo. Hindi ko alam na hindi pala si takbuhan. Pareho kami ng asawa. Tatay ko, yung nasa labas, nasama sa sunog din. Ang inakalang sunog na aso kaninang umaga ayon sa mga otoridad ay katawan pala ng isa pang anak ni Angelo. Ang ibang nasunugan, walang nagawa habang tinitingnan ang mga naabong ari-arian. Ang ilan, pinagtiyagaan ang mga yerong natira. Kaya lang pagtsatsaga namin muna ngayon. Para pangkain? Oo, pangkain ng pang-araw-araw eh. Hindi pa matukoy ng Bureau of Fire Protection Malabon kung ano talaga ang sanhi ng sunog. Pero sa inisyal na investigasyon, posibleng sinindihang katol ang pinagmula ng apoy. Kasi po yung area po kasi, para po siyang sapa eh. So normally po ang talagang lamok po doon talagang marami po. So halos lahat daw po ng bahay doon, nakakatol po talaga. Sa barangay hall na muna mananatili ang mga nasunugan. Kasi nasa riverways talaga sila eh. Mas maganda po huwag sila lang bumalik doon. Meron naman pong ino-offer sa kanila na magandang lugar para maging maayos din yung pamumuhay po nila. Namahagi naman kanina ng relief goods ng GMA Kapuso Foundation. May labis na nagpapasalamat ang mga biktima gayon din ang kanilang mga barangay officials sa tulong na ipinahati ng GMA Kapuso Foundation. Pero dahil walang katiyakan kung hanggang kailan mananatili sa evacuation center ang mga nasunugan, tulong pa rin po ang kanilang hinihiling sa ating mga kababayan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.